alam ba, yung dalawa, yung ano daw, yung wala na sa bahay nila. Yung nagsampa. Oo, yung paghuli. Pero di pa sila nakakapagbigay ng bond. 100,000 pesos yun eh. Ang laki pala nung bond nun. Kasi hindi ba logical naman na public place ang kalsada? Kasi saka mahirap kasi yung talaga. Kasama tayo lahat. Kasi kung inutusan ka lang eh, kinontrata ka lang eh. Sa ibang balita po, inilabas na ng Sultan Kudarat Police ang computer-generated image ng isa sa mga itinuturing na suspect sa nangyaring pagpapasabog sa Takurong, Sultan Kudarat. Ayon sa pulisya, nagpakilala raw ito sa pangalang J.R. Reyes. Siya ang sinasabing bumili ng kotse na Kia Avelia na ginawang car bomb. Inilarawan siyang may katabaan, nasa 5'5 hanggang 5'7 ang taas at kayumanggi. Hindi pa rin inaalis ng mga otoridad ang teorya na matapos niyang bilhin ng kotse, ay ipinasa niya ito sa bayarang bomb maker na ipinamaneho sa ibang tao para maiparada sa daraanan ng convoy ni Maguindanao Governor Toto Mangudadatu. Base rin sa mga dokumentong nakuha ng pulisya, lumalabas na maaaring Hulyo pa raw plinano ang pambobomba. Hulyo kasi unang nagbigay ng down payment ang suspect sa taxi company na orihinal na may-ari ng pinasabog na Kia. August 4 siya huling nagbayad at August 15 naganap ang pambobomba. Ayon sa PNP, posibleng sinanay ng isang foreign terrorist group ang bomb maker na nag-ayos ng car bomb na estilo raw na ginagamit sa pagpapasabog sa ibang bansa. At dahil isa sa mga posibleng target ng car bombing ay si Governor Mangudadatu, nag-aalala ngayon ang kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. Baka raw kasi konektado ang pagpapasabog sa itinatakbo ng pagdinig ng kaso. At ayon sa kaanak ng biktima na si Edita Chamson, posibleng ang mga ampatuan daw ang may kagagawa ng pagpapasabog. Bagay na pinabulaan na naman ni Atty. Paris Real na abogado ng mga ampatuan. Ano yung istorya mo? Okay na. Maguindanao yan. Alam mo naman sa Maguindanao. Ang dami ng connection. Dami ng connection. JR, Nandadatu, ang patuan. Sinanay ng foreign terrorist group. Yan. Although syempre ang Maguindanao, talagang dati pa naman ito, di ba sinasabi may mga foreign terrorist dyan nakakapag-infiltrate. Naintindihan ko na. Okay. O, yun, the report na tayo, mga iga. Narito na po. Halos 100 exotic animals kinumpiska ng mga pulis sa isang bahay sa Tayuman lang. Nako, sa Maynila gabi, lapit sa amin yan eh. Yan ang Ronda Report ni Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, arestado nga ang 54 anyos na si Luz Estacio at 2 tauhan ito sa pagbebenta at pag-iingat ng mga endangered species o mga hayop na nanganganib ng maubos. Igan, 70 myna birds, 22 pagong at 1 serpent eagle ang nakumpiska ng mga operatiba ng Manila Police District Intelligence Operation Unit sa ikinasang buy-bust operation sa bahay ng suspect sa Nara Extension, Tayuman, Maynila, bandang alas 10 kagabi. Igan, ayon kay Estacio, galing daw sa Palawan at Bicol ang mga hayop na ibinabagsak lamang sa kanya ng kanyang nakilala at naging kaibigan sa pier. Batid naman daw niya, Igan, na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga endangered species pero sa kagustuhan daw niyang kumita ay napilitan siya. Bukas naman ng umatigan ay nakatakdang ipresenta kay Manila Mayor Alfredo Lim ang mga nakumpiskang hayop bago ito dalhin sa Manila Zoo para alagaan. Ang buong detalye, Igan, ng balitang yan, abangan mamaya sa unang balita. Balik muna sa iyo, Igan. Okay, matagal lang negosyo yan, Dante? Igan, ayon doon sa nakausap natin, ito pa lang daw yung ikalawang beses niya na magbenta. Nung una nga ay nakalusot at ang lingid sa kaalaman niya ay sinusurveillance na pala siya nitong intelligence group ng Manila Police District. Ayun. Pagka galing sa bahay niya, saan niya binabagsak yan? Ang sabi niya, Igan, dito raw sa may Arangke. Ay, talagang doon ang puntahan eh. Tagal na ng Arangke, alam na naman ng mga polis yun eh. Diba? Kaya lang raid ngayon, isang taon muna silang pakikitain, tapos raid. Pero Igan, ang sistema nitong si Aling Luz, wala daw talaga siyang pwesto sa Arangke. Nakikisuyo lang siya doon sa mga kakilala niya na may pwesto at kung sakaling may maghahanap nga nitong mga exotic animals, ay saka lamang niya ilalabas yung kanyang mga paninda. Okay, maraming salamat, Dante Perelio. Samantala, matapos naman ang ilang issue ng pananakit na kinasasangkutan ng mga polis, isa na namang kaso na umano'y pagto-torture ang napaulat sa 2 robbery hold-up suspects.
Kwento ni Jerry Diaz at Romel Perez, Lunes nang arestuhin sila ng mga polis dahil sa pagkakasangkot umano sa pang-hold up ng isang jeep. Pero matapos ito ipamedical sa presinto, tinorture na raw sila ng ilang arresting officer ng MPD Station 3 sa Blumentritt. Lapnos ang anit at likuran at mga pasa sa katawan ang tinamo ng dalawa. Ang kwento ni Diaz, dinalian daw sila ng mantika, pinagpapalo ng yantok at binalutan ng plastic sa ulo. At dahil sa nangyari sa kanila, nagpunta ang dalawa sa tanggapan ng Commission on Human Rights para magreklamo. Sinuri ng CHR Forensic Specialist ang matinamong sugat ng dalawa at matapos nito, iniharap na rin sa mga taga-CHR ang 6 na pulis Maynila na inakusahan ng torture. Sa ngayon, hindi muna pinangalanan ang mga pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon. Na-interview sa radyo yung isa sa asawa niyan eh. Anong... Hindi po, dapper ang asawa ko. Ano po siya? Snatcher. Pero mali pa rin. Mali nga naman. Hindi pa marami mga pulis. Kasi tinuturo siya, nahuli siya eh. Tinuturo siya sa iba pang mga krimen. Di ba? Yun ang hirap eh, para ma-resolve ibang krimen. Pag nahuli ka ng pulis, iaako sa ibang krimen na para solved na. Case closed na. Accomplishment report. Ayun na, kagaya niyan. Kumalma yung asawa. Hindi po talaga yung hold-upper. Snatcher Snatcher po, snatcher. naman talaga yun. Kaya napag-isip talaga o maghapon-gapo. Anong pagkakaiba ng hold-upper sa snatcher? Ang hold-upper, alam mo na hinold up ka. Ang snatcher, Ang hold-upper, Snatcher sa lisin. ang ang sa akin parang mas formal ang hold-upper eh. Pinapaalam niya sa biktima yung krimen. Ang snatcher, trader yan eh, patago eh. Oh, mahirap dyan. Biglaan. Pabalik-balik. Di ba kung pabalik-balik na sila sa kulungan, tapos kung may mga tao na silang naagrabyado, nasaktan o napatay, yan minsan yung mga naiipong galit din eh. Although syempre di mo naman ma-justify na sinaktan nila yung mga suspect dahil nga may mga rights din naman to. Kaya nakakainis yung thought na, diba, may pinatay ka o may sinaktan ka. malit kasi inagrabyado piyansa ka. eh. Malit ang Karma. piyansa. Kaya balik-balik. Samantala, mag-iisang taon na sa darating na Martes ang madugong Manila bus hostage crisis. Pulis lang. Kung saan 8 dayuhang turista po ang nasawi at 8 iba pa ang sugatan. Noong Lunes, lumulog ang pamilya ng mga biktima sa isang opisyal ng Hong Kong para humingi ng tulong na makausap sina Pangulong Noynoy Aquino at Justice Secretary Laila De Lima. Yan ay para ipaabot ang kanilang kagustuhan na magbigay ng public apology at danyos ang gobyerno ng Pilipinas. Gusto rin nilang mapatawa ng parusa ang mga opisyal na dapat namanong managot sa nangyaring hostage tragedy. Sa ngayon, wala pa namang natatanggap na ganitong request ang Malacanang. Ayon pa kay Presidential Spokesperson Edwin Lasierda, noon pa man ay humingi na ng paumanhin ang gobyerno sa nangyari. Umaas ang palasyo na sa kabila nito ay maayos pa rin ang problema sa pagitan ng Hong Kong at Pilipinas. Ayan. Kaya may ban pa rin tayo. 1 year na, no? Babalik nasa naman sa lista. atin na kaya naunsyami itong bus hostage dahil sa dim sum. Gutom na eh. Hindi, ganun nga, iniwan eh, di ba? Dahil nabalitaan si Pinoy ay nandun sa tumorder ng... Hindi, restaurant. yun. Pero masarap daw kasi Sarap doon eh. doon. Oh, masarap. Emerald? Oo. Hindi ako nakakain doon. Nadala ka nga minsan. Okay. Narito na po sina Lynn at Susie. Masarap pa talaga doon. Thank you. Thank you again. Good morning! At balita pa mula sa Amerika, isang truck ang muntik na mahulog mula sa second floor ng isang gusali sa New York City. Bigla na lamang tumagos sa dingding ang salt truck na ito sa pader ng parking garage sa Queens, New York. At tanging ang gulong na lamang nito na sa likod ang nasa loob pa ng gusali. Nagsisisigaw sa paghingi ng saklolo ang driver na agad namang na-rescue. Ngunit nahirapan silang alisin ang truck na nanatili pa rin nakabitin sa gilid ng gusali matapos ang ilang oras. Gusto ko malaman paano siya na-rescue. Papasok ulit dun sa building o hinagdanan siya, pababa dun sa ground floor? Paano siya tumagos? Ibig sabihin, hindi ganun kaganda ang structure na yan. Kasi it's not, diba? Oo. It's not well built. Kung ganun, di matibay ang ano niya, pader niya. Either that o malakas talaga ang truck na yan. Wow. Kinaya niya. At kahapon lamang po binilita namin sa inyong isang batang nahulog sa isang malalim na balon sa China. At ngayon, isang bata pa rin sa China, nahulog din siya. Pero ito naman sa pang-apat na palapag ng kanilang tirahan. Lumusot ang 7 taong gulang na batang babae sa harang ng kanilang terrace habang naglalaro ng mag-isa.